Ano nga ba ang mas magandang pang grab car? 4-seaters or 6-seaters? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. What's up guys? Another day, another vlog na naman tayo. Sa video na to pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng 4-seaters sa 6-seaters. Ang dami kasing natin natatanggap sa mga comment section and message sa Facebook and sa YouTube channel natin regarding sa 4-seaters and 6-seaters. May mga nagtatanong sa atin kung ano nga ba yung gusto kong gamitin, yung 4-seaters nga ba or 6-seaters dito sa GrabCar. Nga pala guys, sa mga hindi nakakaalam, ang ginagamit kong sasakyan ay 4-seaters. At ito nga yung Mirage G4 Automatic 2023 model. Pero bago natin talakayin yung pagkakaiba nila, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin and i-click mo na yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin. Nga pala guys, naglalabas tayo ng video pag mayroon ng slot and pwede na kayo mag-apply dito sa GrabCar. Naglalabas din tayo ng video regarding sa income tulad ng daily income, weekly income, and monthly income. And kung ano-ano pang mga update dito sa Grab platform. So ito na nga guys, tatalakayin natin ang mga advantage and disadvantages ng 4-seaters sa 6-seaters. So unahin na natin sa 4-seaters. Sa 4-seaters guys, ang disadvantages niya, yung papasok sa inyong booking ay mga 4-seaters lang. So syempre hindi ka papasukan ng pang 6-seaters. Unlike sa 6-seaters, ang mga papasok sa iyong booking ay 6-seaters and papasukan ka rin ng booking na pang 4-seaters. Yes, dalawa yung papasok sa iyong booking. Pwede kang pasukan ng mga nagbubook ng 4-seaters lang and then pwede rin pumasok sa iyo yung mga 6-seaters. Ano nga ba ang pagkakaiba ng 4-seaters sa 6-seaters? Ang 4-seaters guys, mas mababa yung pamasahe compared doon sa 6-seaters. So pag nag-book yung customer sa GrabCar, doon sa Grab app makikita nila yung 4-seaters and 6-seaters. Dito nga nag-try tayo mag-book from SM North EDSA papunta ng SM Mall of Asia. So sa 4-seaters papunta ng SM Mall of Asia ay ang fare is 606 pesos. And sa 6-seaters naman, ang fare is 866 pesos. So bali ang difference nila sa fare is 260 pesos. Nga pala guys, depende pa rin yan doon sa pag rush hour. Nga pala ngayon ay 5 o'clock na ng hapon. So siguro pag mas maaga ka nag-book, mas mababa yung fare and then mas mababa din yung diferensya niyan. And depende rin yan sa layo. Yung North EDSA kasi and MOA sobrang layo nun. So ilang kilometers din yon, kaya ganun kalayo yung pamasahe nila. And dyan nga pala guys, sa pinakita ko ay gross pa lang yan. Hindi pa nababawas dyan yung 20% commission ni Grab. Nga pala guys, hindi lang 20% pala, depende yan sa tier mo. So sa akin nga dahil naka gold member ako, so kaya 20% yung binabawas sa akin ni Grab na commission. So sa mga silver or doon sa mga member, posibleng mas mataas, posibleng umabot dyan ng 23% commission. And nga pala guys, depende din yan sa layo ng pag-book. So kung mas malapit lang, yung mga malalapit lang, less than 5 kilometers, so mas mababa din yung diferensya nyan. And sa advantage naman guys ng 4-seater, syempre mas mababa yung konsumo ng gasolina. So syempre yung mga sedan katulad sa atin, mas mababa lang ang consume nito. Sa maghapon nga, nakaka 1,000 pesos lang tayo, kumikita na tayo niya ng 3,500 pesos. Nga pala guys, sa 6-seaters naman, although mataas yung pamasahe niya, pero syempre magkukonsume ka din niya ng mas mataas na gas. Syempre mas mataas yung makina niyan, mas mataas din na gas yung makukonsume mo sa ganong kalayong booking. So mamimili na lang kayo dyan kung ano ba yung mas maganda para sa inyo, sa 4-seaters nga ba or 6-seaters. And isa pa nga pala guys sa mga advantages ng 4-seater, syempre pag sedan yung sasakyan mo, mas mababa din yung hulog mo sa iyong sasakyan. Ito nga yung ginagamit nating Mirage G4 ay less than 15,000 lang ang ating monthly amortization nito. So syempre pag 6-seaters ka or yung mga expander, mas mataas din yung iyong monthly amortization. So sa mga kukuha ng sasakyan dyan guys and gusto nyo ipasok dito sa GrabCar, so ito yung mga kailangan nyo i-consider. So i-consider nyo yung gas, yung maintenance ng sasakyan, and monthly amortization. Isa kasi sa mga nakikita ko dito sa sedan, pag sedan yung sasakyan mo, mababa yung consumption sa gas, and then syempre mababa yung monthly amortization, and syempre mas mababa yung maintenance nito. Unlike naman sa 6-seaters, mataas yung gas consumption and syempre mataas din yung monthly amortization. Isa sa kailangan nyo pa palang i-consider guys yung panghulog na sasakyan.
Dito kasi sa GrabCar, mababa na yung pamasahe, unlike before na mataas yung pamasahe. So syempre, ibig sabihin pag mas mababa yung pamasahe, mas maliit yung income natin. Ngayon nga guys, although same pa rin naman ang kinikita natin, nakaka 3,500 pa naman tayo to 4,000 pesos a day. But syempre guys, mas mahabang oras yung ginugugol natin para sa pagbibiyahe. So kung dati bumibiyahe lang tayo ng 12 hours para kumita ng 3,500 to 4,000 pesos, ngayon umaabot na tayo ng 13 or 14 hours para kumita ng ganun kalaki. So sa ngayon kasi sobrang binaba na ni Grab yung pamasahe dahil nga sobrang dami na rin yung kakompetensya ni Grab na mas mga mababa na rin yung pamasahe. And syempre pa hindi mo rin kasi babaan, may mga saver kasing booking, so pag in-off din kasi natin, wala masyadong pumapasok na booking sa atin. So kaya napipilitan din yung mga driver na i-open yung saver para tuloy-tuloy din yung pagbibiyahe. Sa akin nga guys, lagi ko ino-open yung saver natin para tuloy-tuloy yung biyahe natin. And totoo nga, tuloy-tuloy yung biyahe natin, hindi naman tayo nababakante. Matagal na yung 5 minutes to 10 minutes na pag-aantay natin ng pasahero. Lagi yan, meron ka agad booking. Lalo na pag mga bandang alas 9 hanggang alas 2 ng hapon, tuloy-tuloy yung biyahe niyan. Nga pala guys, nag-start tayo bumiyahe. Pag maaga tayo gumigising, mga 4 o'clock. And then hanggang alas 2 ng hapon, tapos magpapahinga tayo, and then bumibiyahe naman tayo sa gabi, mga alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi pag may oras pa tayo. So sa tanong kung ano nga ba yung maganda, 4-seaters nga ba or 6-seaters, so ang ma-advise ko sa inyo guys, sa mga bibili pa lang ng sasakyan, mas ina-advise ko kung hindi nyo naman kailangan ng 6-seaters, kung ipang-gagrab nyo lang naman and kukunti lang naman kayo sa pamilya, mas ma-advise ko sa inyo ay 4-seaters na ang inyong bilhin. Dahil nga sa 4-seaters, isa sa mga i-consider nyo dyan yung monthly amortization and yung gas consumption. Dahil nga mabigat yung monthly amortization. Yung 6-seaters kasi, alam ko maabot dyan ng 20,000 pataas ang monthly amortization, unlike dito sa ganito, Mirage or Vios, pinakamataas na yung 18,000. So sa ganun din guys, sa mga 18,000 yung monthly, ina-advise ko sa inyo mag 30% down payment na kayo pag hulugan yung sasakyan nyo para mas mababa yung inyong monthly amortization. Kasi nga guys, dito sa Grab, hindi mo alam kung gaano kalakas yung booking. May mga time na mahina yung booking. So para hindi ka hirap, ma-advise ko sa iyo, piliin mo na yung mas mababa yung monthly amortization. Katulad nga sa atin 15,000, pero dahil nga sa tumal minsan ng biyahe, minsan kailangan natin bumiyahe pa ng Sabado or Linggo or para makumpleto natin yung ating panghulog sa ating sasakyan. So ganun nga, sa akin nga lang is 4-seaters lang to, sedan lang to. Minsan kinakapos pa tayo, ano pa kaya yung mga 6-seaters. So siguro kailangan nila bumiyahe ng mga hanggang 15 hours para kumita siguro. Kasi nga guys, 6-seaters, kung matagal ka pasukan ng booking, kung ikot-ikot ka, syempre nagko-consume din niya ng gas. Ngayon kasi ang taas na ng gas. Kung sa akin, sa 3,500 na income, nasa 1,000 lang yung gas ko. Siguro sa 6-seaters, baka mga 1,2 na yan na gas ang consumption to 1,500. So mas maganda pa rin yung 4-seaters kung konti lang naman kayo sa pamilya, hindi naman ganun kayo karami, hindi nyo naman kailangan ng 6-seaters. So doon na kayo sa 4-seaters. Pero kung may pera naman kayo, kung hindi lang Grab yung inaasahan nyo, kung mayroong other income naman kayo, so pwede naman kayo mag 6-seaters. So doon sa may mga trabaho naman yung misis, and then doon naman sa may mga sideline, and then hindi naman kayo umuupa ng bahay, or single naman kayo, or wala pa kayong anak, so pwede na kayo mag 7-seaters. So kayang-kaya nyo yan hulugan dito sa GrabCar, and malaki pa rin yung kikitain ninyo. Pero dun nga sa may mga obligasyon na, katulad sa akin, may anak ako, so kailangan nyo rin i-consider yung gastos, and syempre yung pagod na rin. So mas maganda kasi pag mababa lang yung monthly amortization mo, so hindi ka hirap. So kung kumita ka na kahit mga 3,000 pesos, pwede ka na umuwi ng bahay. So itabi mo na yung 1,000 pang hulog, 1,000 budget, and then 1,000 pang gas.
So yun lang naman guys ang nakikita kong pagkakaiba nila. Nasa sa inyo pa rin yan kung ano yung gusto nyong piliin. Syempre alam naman natin kung ano yung budget. So yung sinasabi ko dito yung pananaw ko lang, and then sa practical lang tayo kung ano yung mas pipiliin natin. So para sa akin ang pipiliin ko ay syempre yung mas mababa yung monthly amortization, mas mababa yung gas consumption, and then mas mababa yung maintenance. So yun lang naman guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa video natin. Asahan nyo gagawa pa ako ng maraming video regarding dito sa mga nangyayari sa Grab platform. Maraming salamat guys. Again, ito si Battery Dasband, ang inyong Grab car driver.